kusa mabigat na pasan, iniindagan namang kalakas na ulan. Bugbog sa hirap ng problema, pasakit, parusa, malampasan lang ang pagdurusa. Mas mataas pa sa mga gusaling itinatayo, mas mahaba pa sa kalsadang tinatahak mo. Kasing bigat ng daig di nakapasan sa'yo. Ganyan. Bago pa sumikat ang araw at habang mahimbing pang natutulog ang mga tao, nagsisimula ng maglakad si Aling Maria Evangeline o mas kilala sa tawag na Dading upang mga lakal. Hindi pa man nagigising ang pamilya ni Aling Dading ay kumikilos na siya para makarami ng kalakal na maiuuwi. Gigising ako ng madaling araw, 4:30. Pagkagising ko nun, diretsyo na ako mga lakal. Dadating ako before 7 ng umaga. Tapos papahinga, maglaan dito sa bahay kung anong lulutuin. Tapos mga before 1 o 1:30, alis naman ako. Dadating ako siguro noon mga 3:00 eksakto. Pagdating naman 4:30, biyahe na naman ulit. Dadating ako noon siguro before 7. Naging mahirap para kay Aling Dading ang iba niyang mga naging trabaho bago siya maging mangangalakal. Nagluto ako restaurant, nagsawa na rin ako. Namasukan ako mag-alaga ng bata, nagsawa na ako. Namasukan ako ng security dati, nagsawa rin ako. Yung parang subukan ko mga lakal, di naman masama yun eh. Kaya kung ano ka lang, wala mang mangyari sa buhay mo, di ba? Kaya yun. Dati namamasukan ako trabaho. Bilang nag-aalaga ng bata. Ngayon, doon sa dinadaanan ko, yung tawag doon, madilim. Eh, siyempre, yan. Ayaw niya yung, kasi delikado yung daan. Isa lang ang ilaw sa may daanan. Lalakad pa ako dyan sa may town and country. Dyan ako namasukan. Eh, siyempre, bababa ka pa, diba, sa Petron. Tatawid ka pa, tapos papasok ka sa looban ng town and country. Lalakad ka pa, pupunta, papasok. Malayo yon. Kaya, ang uwi ko sa gabi, 11:30 ng gabi. Ang pasok ko sa umaga, 4 o'clock. Dahil sa pagod at delikado ng pagbiyahe niya sa dati niyang trabaho, pinasok ni Aling Dading ang pangangalakal kahit na noong una ay nangangapa pa siya sa kanyang ginagawa. Pangalakal ko, nahihiya pa ako. Siyempre, kasi bago pa lang, dami akong kilala dito. Baka sabihin, ba't ako nangangalakal? Ang ginawa ko naman, wala ko pakialam, basta nangangalakal lang ako. Ang importante, nasusunod ko yung gusto ko kung ano ang gagawin ko sa buhay ko. Mabuhay naman kami. Sa edad na 41, wala siyang ibang kasama sa buhay kundi ang kanyang kapatid lamang at ang pamilya nito. Sa bahay ng kanyang kapatid siya ay naninirahan. Hindi man humihingi ng tulong ang kapatid ni Aling Dading para sa mga gastusin sa bahay, ay may kusang loob siya na tumulong dito. Isa sa pinakaayaw ni Aling Dading ay ang walang ginagawa sa buhay. Kaya naman sa tuwing may nakikita siyang mga tambay sa kanto, ay napapaisip na lamang siya na may mga tao talagang walang pakialam sa pamilya nila.
awa ko dyan sa ate ko. Wala siyang, ang asawa niya ay patay na. Siyempre, tumutulong lang ako. Mahirap naman yung titira ka lang, tapos wala kang trabaho. Mahirap, di ba? Mas mainam yung gumagawang paraan, paano ka matuto sa buhay mo. Mula sa kanyang kinikita sa pangangalakal, naipundar ni Aling Dading ang maliit na tindahan na siya namang pinagkakaabalahan ng kanyang kapatid sa tuwing ito ay nangangalakal. Ano kaya, magtindahan tayo dyan, ganito. Pero una namin tinda dyan, fishball, dito muna sa labas. Pagkadating sa labas, nang umalis yun ng upahan dyan, sabi ko, pasok na natin sa loob. Yun, sabi niya, o sige, pagka nabenta na tayo maraming kalakal, magtinda tayo. Ayun, unti-unti, meron naman tinda. Pagdating sa dami ng kalakal na naiuwi niya araw-araw, masasabing kontento si Aling Dading sa kung gaano man kadami ang kanyang naiipong kalakal sa 2 sakong puno ng mga bote. Minsan 2 sako, minsan 1.5 sako. Araw-araw. Nung unang pangalakal ko pa lang, minsan nakakauwi ko 3 sako. Ayon kay Aling Dading, hindi maiiwasan ang kompetensya sa kanyang trabaho. May mga pagkakataon na nauunahan siya sa mga kalakal, kaya naman onti lang ang kanyang naiuwi. Parang humina yung hakot ko sa kalakal ko Dahil marami. Pero kahit paano, di pa rin ako na kukulilat sa pag-uwi. Lagi ako may 1 sako, may 1 sako kalahati. Basta lagi yun. Minsan may karton. Ganyan. Kasi mahirap yung tao, wala bang trabaho, di ba? Mahirap yun. Kaya kailangan bawat galaw sa mundo, pag-aralan at pagbutihin para lumago kung ano ang pinasukan mong trabaho. Ganun yun. Nang aming tanungin kung ano ang ginagawa niya sa mga nakakalakal niya at tuwing kailan niya binibenta ang mga ito, Ay, iniipon ko muna. Iniipon ko yon. Mga, pag naubos yung sako ko din na pinaglalagyan, saka namin ibinibenta. Tulad ng kahapon, nagbenta ako. 21 sako. Ang benta sa pera yun, 100 ako sa 21 sako. Tapos ngayon, binabayad ko sa tricycle 100, 1,000 naman sa akin. Babawasan yung 1,000 pambilibigas, tapos yung tira sa 1,000, yun ang pinamili namin naman dyan, pandagdag. Kaya kung sa puhunan, di ako nagpuhunan ng sabi sa pera lang. Hindi. Nagpuhunan ako sa sarili kong kayod. hindi araw-araw ay madaming nakakalakal ang mga katulad ni Aling Dading. May mga araw na kaunti lang ang kalakal at may araw naman na masasabing tiba-tiba sila. Tuwing Wednesday at Friday. Kasi pag tuwing Wednesday at Friday at Linggo, yung sa 7-Eleven, nag-ano sila, yung baga, ang tawag nun, kasi pagkain yun, diba, nagpapalit sila, yung mga
lalagyanan, di ba pinatatanggal, itinatapos sa basura. Kaya doon ako nakakadami ng kalakal. Tapos sa Miyerkules naman ganun din. Para kay Aling Dading, tiyaga, sipag at pagmamahal sa trabaho ang kailangan para maramdaman ng tao ang kasiyahan sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Mahirap man ang iyong trabaho, kung gusto mo ang ginagawa mo, hindi ka titigil na gawin ito dahil dito ka masaya. Hindi makakailang nakakabilib ang mga mangangalakal dahil nakakaya nila ang hirap ng kanilang ginagawa. Ang pangangalakal o anumang trabahong marangal ay hindi dapat ikinakahiya, maliit man o malaki ang kinikita. Pag pinatumban ng hamon, agad bumabangon. Gano'n man kalaki ang alon, hindi papalamon. Pag pinatumban ng hamon, agad bumabangon. Gano'n man kalaki ang alon, hindi papalamon. Mahirap sa mahirap, pero doon ka naman madali makakita ng pera. Kasi kung tutuusin dito, pag talaga masipag ka lang maglakad, talo ko pa yung nag-opisina. Kasi bawat linggo, nagtitinda ko ng buti. Naabot minsan, kabinta ko 800. Minsan 900. Minsan 1,100. Linggo-linggo yon. Kung ikay mamasukan ng buwanan, kinsinas katapusan makukuha mo ng pera. Pagod ka pa. Dito, pagod ka pero hindi masyado hagad ang pagod. Yun na walang inuurungan, ikaw na pusong palaban. Pusong palaban.